sitwasyon po muna tayo sa daloy ng traffic. Ang nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga TV screens ay ang sitwasyon ng daloy ng traffic sa EDSA Taft Avenue. Iyang nasa kaliwa po ng inyong mga telebisyon ay patungo sa Makati, Guadalupe at Cubao area. Sa nakikita po natin ngayon, traffic na po at mataas na po ang volume ng mga sasakyan. Ang right side naman po ay Parañaque and going to Manila area. Gumagalaw pa naman po dyan. Samantala, puntahan naman po natin ang sitwasyon sa bahagi ng EDSA Monte de Piedad. Ang nasa kanan pong bahagi ay ang patungo sa Quezon Avenue at Monumento. May pagbagal na rin. Sa left side naman, going to Ortigas at Makati, ayon, nandoon ang traffic. Ingat po mga motorista. July 7, 2025, Lunes. Lumabas na ang Bagyong Bising pero ingat pa rin tayo mga kaarangkada dahil posibleng may mga bagong bagyo na papasok ngayong Hulyo. Pero dito sa Arangkada, patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez at ito ang Arangkada Balita. Mga polis na sangkot sa kaso ng nawawalang sabungero. Posibleng lampas na sa 15 ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III. Panukalang nagbabawal sa isabong at online gambling isinusulong sa Kamara. 2 hanggang 3 pang bagyo inaasahang papasok sa bansa bago magtapos ang Hulyo. Mahigit 20 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa may-ari ng flower shop na nagbebenta pala ng droga. 8 taong gulang na bata, patay ng mahulog sa ginagawang tulay sa Dalaguete, Cebu. Mindanawan na mula sa tribong Teduray, cum laude sa Yale University. Posibleng hindi lang 15 ang mga pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito ang inihayag ngayon ni PNP Chief Nicolas Torre III kasabay ng pagsasabing karamihan sa 15 pulis na dawit sa kaso ay aktibo sa serbisyo. Narito ang report ni Cherubim Ganaden. Posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, hindi lang 15 police officers ang posibleng sangkot dito. Karamihan anya sa mga sangkot na pulis ay aktibo pa sa serbisyo at galing umano ang mga ito sa iba't ibang unit ng PNP. Marami tayo. Hindi ko na siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga iba-ibang mga unit sila. Okay? So, ina-account natin at may mga, lahat sila active. May isa is, except for one due for retirement at 3 na dismissed. Dati na dismissed ang identified ng mga pangalan na yan. Okay? Okay. Pero ito, hindi natin tinatapos sa 15 ito ha. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. Nauna nang kinumpirma ni Torre na nasa restrictive custody na ng PNP sa Camp Crame ang 15 pulis na unang itinuro ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Muli ring tiniyak ng hepe ng PNP na wala silang sasantuhin para mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Wala kaming sasantuhin dito. We will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Samantala, bukod sa Taal Lake, iniimbestiga na rin ng PNP ang iba pang lugar na posibleng pinagtapunan ng mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Torre, inaalam pa nila ang katotohanan sa impormasyon na sinunog o ibinaon ng ilang sabungero. Aminado si Torre na malaking hamon sa kanila ang paghahanap sa mga biktimang sinasabi ni alias Totoy na itinapon sa Taal Lake.
andyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi na natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how far we can go sa ating mga efforts. Pag hindi kaya, aminin natin na hindi kaya, and we'll try another way. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Hinamon NBI Director Jaime Santiago C. alias Totoy ang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero na pangalanan na mga tauhan ng ahensya na sinasabi niyang sangkot dito. Ayon kay Santiago, napakabigat na akusasyong ito sa NBI at hindi makatarungan kung hindi isisiwalat ni alias Totoy ang pagkakakilanlan ng umano'y NBI agents. Lalabas kasi na parang lahat ng mga nasa tanggapan nila ay suspect sa pagkawala ng mga sabungero. Giit pa niya noong panahon na mangyari ang krimen ay hindi pa siya ang nakaupong direktor. Gayunman, handa rin umano silang tumulong kay alias Dondon sa pagtuturo sa kung sino ang mga sangkot na tauhan ng NBI. Handa rin makipagtulungan ng NBI sa investigasyon at katunayan ay nagvo-volunteer kung kinakailangan ang kanilang forensic expertise sa kaso. Posibleng mahanap pa ang mga buto ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake kung doon nga sila inilibing. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum. Ayon kay Solidum, hindi naman nabubulok ang buto. Depende anya sa lalim at oxygen level ng lugar sa lawa kung gaano kabilis mabulok ang katawan. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na humingi na sila ng tulong mula sa Japan para tumulong sa paghahanap kasunod ng pahayag ng whistleblower na si alias Totoy na itinapon sa lawa ang mga bangkay. Nagbabala ang PHIVOLCS laban sa posibilidad na tinatawag na steam-driven o minor phreatic eruption sa Bulkang Taal. Ang babala ay kasunod ng namataan ng PHIVOLCS na pagtaas ng tinatawag na seismic energy pero walang naitatalang gas emissions. Sinabi ni Dr. Teresito Bacolcol, direktor ng PHIVOLCS, na ang inilabas nilang advisory ay isang precautionary measure at hindi isang forecast na may namumuong pagsabog. Sinabi niya na ang pagtaas ng seismic activity na sinundan ng pagkawala ng tinatawag na steam plumes ay posibleng indikasyon na may bumabara sa gas channels ng Bulkang Taal. Dahil dyan, posibleng magkaroon ng overpressurization ang magsisilbing dahilan para sa steam-driven minor phreatic eruption. Tinatanggap pa rin ng ilang pribadong ospital ang guarantee letter mula sa mga opisyal ng gobyerno. Nilinaw ito ni PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano kasunod ng report na hindi natatanggap ng guarantee letter ang ilang private hospitals mula sa mga opisyal ng pamahalaan. Nauna na nagpahayag ng pagkadismaya ang PHAPI dahil may 500 milyong piso pang receivable sa mga ospital sa ilalim ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ayon kay De Grano, may 43 pribadong ospital sa Batangas ang naghihintay pa rin ng bayad. Sa parayam kanina umaga, sinabi ni De Grano na nagkausap na sila ni Health Secretary Ted Herbosa ukol dito. May pondo anyang nakalaan para sa programang tumutulong sa mahihirap na pasyente. Hinimok ng PHAPI ang Department of Health na madaliin ang pagpapalabas ng bayad sa mga ospital. At para pag-usapan ang issue tungkol nga sa utang ng gobyerno sa mga private hospital, makakausap natin sa linya ng telepono si DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Magandang hapon po, ASEC Albert. Ay, magandang hapon, Nina and Jack. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. ASEC, una po sa lahat, ano po ang reaksyon nyo sa sinabi nga nitong Asosasyon ng mga Private Hospitals o PHAPI na di muna sila tatanggap ng guarantee letter sa mga private hospitals? Siguro linawin natin na Nina, base na rin sa salita ni Dr. De Grano, hindi naman ho lahat ng private hospitals, makatwid nga sa bilang namin, nasa 39 lang to na mga very specific private hospitals na matatagpuan sa lalawigan ng Batangas. So it's not a regional issue, more so it's not a national issue, it's a very specific issue sa Batangas na ito naman po tinituganan na. So medyo nagkaroon lang po ng parang kinabahan ng lahat na parang hala sa Ilocos, hala sa Zamboanga. Hindi po, ito po ay sa Batangas lamang at hindi sa lahat ng mga ospital, sa 39 lamang po.
Pero Asik, kung sabi nyo nga po, ito po ay confined lamang dyan sa bahagi ng Batangas. Pero bakit daw po ba hindi nabayaran kung may pondo naman daw po? Alam nyo, Jack, kasi matagal na naming sinasabi sa mga ospital, dapat kompleto yung requirements. At dapat, ganito ho kasi yung proseso niyan, no? Kapag nag-submit sila ng, sabihin na nating claim for payment, no? Meron yung mga papel na naka-attach. Hindi ho dapat inaantay na nag-iipon ito. As soon as meron pong nakuhang pasyente or bill at meron na pong kompleto, sabihin natin yung mga medical abstract, yung iba pang mga requirements para sa liquidation. Kasi wag natin kalimutan, pera ng bayan to eh. Hindi pwedeng just because sinabi na bayaran mo ko, o sige babayaran kita, hindi ganoon yun. Meron pong naka-attach yan na mga requirements. Dapat po sinasubmit agad dun sa ating DOH Regional Office. At kami naman po, pagdating sa Regional Office, kami rin po ay nagko-commit na dapat mabilis yung processing. Ang problema kasi kapag nagkakaroon ng practice na iniipon, as we have observed, pag sinabing iniipon, sige magbabatch submission ako, mga 10, mga 20, mga 30. Nako po, kung kayo po yung nakakita na nung bilang ng mga vouchers at iba mga supporting documents na pinaprocess ng isang government office, halos kasing tangkad po ng isang Niña Corpus o kaya baka kasing tangkad ng isang Albert Domingo sa dami ng mga requirements kung aantayin ninyong mag-ipon. Maliit lang yun pag ako. Oo, dapat kay si Jack or si Dr. Albert or si Yan. Jeff. Ang kasama ko ngayon, nasa linya kasi ng telepono si Doc Albert. Ang kasama ko ay si Jeff Hernaez. Po ngayon ako, natuluyan na Ay, kasi sorry, si Jeff. Jeff pala. Yeah. Nagkasakit. Sakit. Nagpapagaling na po. Okay, so ito po yung 500 million pesos, no? Tama, itong 30 plus hospitals in Batangas. Saan po ba ito nagkalat sa buong Batangas? O may isang lugar dyan sa Batangas? Malaki kasi ang Batangas. Oo. Yes. Malaki nga ang Batangas, Nina and Jeff. So, dun sa ating reckoning, nung nagpa-update kami, mabilis kumilos ang SecTed mismo si Dr. Declano nagsabi, nakausap niya nung kinagabihan, no? Parang di sila natutulog, pero ganoon talaga sa medisina. So, chinek natin yung bilang, yung 500-something million. Actually, may halong mga recent na claims. Kung tutuusin, ang sabi sa amin ng aming technical office, nasa 40 or 50, the exact number escapes me. Pero yun na lang po yung pinoprocess at tinutugunan na rin po naman as we speak. What do you mean, 40 or 50 patients po? No. Million pesos, Nina. Million 40 to pesos. 50 na lang ang tutugunan. So nabayaran na po yung 450, ganon? Iyon ang pagkaalam ko. Parang yung processing na nung balanse, parang kumbaga yung 500 something over the past few months po yun. Pero yung talagang merong mga receivables on the part of the hospitals, the 39 hospitals, napaliit na po nila yata to around 40 to 50 million. Again, yung mga ganitong numero, kasi baka mamaya magkakaroon ng follow-up interview kay Dr. Degrano, iba naman yung number. Sabi nga namin, ito yung mga pag nagkukwentahan tayo, yung sinasabing kwentas claros, dapat nangyayari po in between accountants at hindi na po dapat ine-ere kasi magkakaroon niya ng mga variations depende sa mga receivables, sa literal na mga resibo, saka dun sa mga requirements na kailangan. Ayan. Pero Asik, mamaya yung ating po mga kababayan ay baka naman medyo kabahan. Baka hindi na sila bigyan ng GL. Pero ngayon pa rin, magbibigay pa rin po ng GL. Nga namin, kung tutuusin, hindi kailangan ng GL pag pumunta kayo sa mga DOH hospital. At meron po marami tayong mga DOH hospitals nationwide, umaabot sa 87, no? Kabilang dyan yung mga regional medical centers, meron yung mga level 1 and level 2 na DOH hospitals sa DOH retained. So maganda po na tumingin tayo sa directory, meron po yan. Kung di ako nagkakamali kanina sa Malacanang, nag-release ng listahan rin ang ating Undersecretary Claire Castro ng PCO. Galing din sa amin yung listahan na yon para hindi ho kailangan dumiretso sa private. Kasi po, isang nagkakaroon tayo ng misconception is hindi maganda, di umano yung DOH hospital. Nako po, pag nakita nyo, lalo na yung mga malalaking DOH hospital, katakot-takot na po na upgrading yung nangyari, katakot-takot na po na paglilinis, at nakakalaban na po, lalo na po yung mga DOH hospital sa Metro Manila, marami ho sa kanila kaya pong tumapat dun sa quality of service na nakukuha sa private hospital. Pag sa DOH Hospital, Jeff and Nina, hindi kailangan ng guarantee letter. So kung sa private nga, kasi kunyari, kahit naman na minsan may kaya ka, tapos ubos pera mo pag ikaw ay na-ospital at nagkasakit. So minsan nga, nandyan nga sa, hindi maiwasan, nasa private hospital po yung pasyente. Doon po, tumatanggap pa rin ba ng GL?
Ninya, uulitin ko, no, kasi bakit ba natin kailangan pumunta sa private muna kung available naman yung service sa ating mga DOH hospitals? Parang ano yan sasakay ka sa eroplano. Kung ang pakay mo ay makarating mula sa Manila papunta sa Cebu, kung yari, para wag masyado malayo yung flight, meron naman tayo available na mga upuan na dun sa ating eroplano. Pero pag gusto ba natin pumunta sa first class, kailangan ba nating sabihin na babayaran ng taong bayan yung pagpunta natin sa first class? Hindi po. Kung ang pakay natin ay makakarating naman po yung eroplano at available po yung ating mga upuan sa DOH hospitals. Ayun. Totoo naman yun, partner, no, na napakaganda naman talaga ng mga DOH hospitals. No? Pero Asik, paano naman, kunyari, or let's say, nasa private hospital na itong si Nandun na pasyente. siya. Oo, Wala na tayong magagawa at nagbigay po siya ng guarantee letter. Hindi tinanggap. Ano ang pwede po nilang gawin? Una sa lahat, again, hindi mo kailangan mauna. Dapat ang unang step pag pupunta tayo sa isang ospital ay number one, sa ating anti-hospital detention law, kung ikaw naman po ay hindi nag-aagaw buhay, pwede kang i-transfer sa isang ospital na kaya mo. Pwedeng DOH hospital yan or ibang government hospital. Kung ikaw naman ay nag-aagaw buhay, kahit nasa private ka, may tungkulin ang lahat ng ospital by law na stabilize ka at pag ikaw ay stable na, pwede ka nang ilipat sa DOH hospital. So hindi dapat nagsisimula sa isang guarantee letter ang usapin. Nagsisimula dapat ito sa iyong tunay na pangangailangan at kakayahang magbayad. Iba pa tong GL na to dun sa DSWD, nagbibigay rin ng GL sa mga, I think pati sa private or public hospital, sinasabi nila ay wala naman din, hindi naman kailangan pinakamahirap talaga, kahit may kaya ka, kahit sino, kumbaga, ay pwede humingi ng GL. Iba po itong DSWD, no? Iba yata yan, Ninya. Ibang program yon. So etong programa niyo po sa DOH na GL, is this available sa lahat po ba ng Pilipino or para lang po sa mga indigent, yung mga mahihirap nating kababayan? Again, Ninya, walang GL ang DOH. Okay. Paulit-ulit. Hindi sa amin nanggagaling ang Ninya. Kala ko kasi hindi kailangan ng GL. Walang GL. Ayan. Hindi mo kayo nag-i-issue ng GL. Hindi kami nag-i-issue ng GL, Ninya. Kami po ay nagbibigay ng serbisyo dahil kaserbisyo nyo kami. Ayan. Ayun, tamang-tama sa nagseservisyo. Pero, So that's clear, no GL in the first place. Ano tong 500 million na utang na GL? Naguluhan lang po kami, Asik. Pakilinaw Ang nga po. quotation po ay nanggaling, para na akong anchor, ang quotation ay nanggaling mula kay Dr. Rene De Grano na siya ang nagsabi na nanggaling ito sa mga government officials. Hindi ko kami yun. Pero, Government officials. linawin natin yan. Kasi alam mo, partner, meron akong mga kakilala na binigyan ng GL ni Na mga congressman. Ni congressman. Oo, So, ni ang nagbabayad senator. na lamang po noon ay DOH. Yung binibigay po ng mga public officials, Asik. Sorry, say again, Jeff. Ang what? Kasi may mga kakilala ko, nagbigay sa kanila ng guarantee letter ay si congressman. Ganon. So yung GL po na iyon, kunyari po, galing kay congressman. Sino po ang magbabayad noon? Yan nga po ang isa pang nalilito kami kasi sa aming pakiwari, ang practice ng GLs is frowned upon, no? Hindi dapat ginagawa yan. Alam niyo, nakalimutan ko yung pangalan ng decision sa Supreme Court pero alam ko binawal na yan eh. Dapat ang budget kapag na-approve na, DOH na or yung executive branch yung nag-carry out basta nasa loob ng executive branch. So as far as we are concerned, hindi kami gumagamit ng GL. Ayan. So DOH wala, yung sa congressman yun. Oo, kayo magbayad. Siya magbabayad. May Hindi pondo sa akin sila, no? nanggaling yung Ninya and Jeff, I mean, saan kaya? Di ba? Oo, baka- Sa taong bayan. Ayan. Pero Yan. wag daw si Asik ang inyong sisingilin, ha? Wag daw DOH, is malinaw po yan. So panghuli na lang po noon, medyo na-confuse lang din kami kasi sinabi, hindi ho ba 500 million ng utang, di ba? Ano po ang mensahe niyo ngayon sa publiko para malinawan na po ang lahat? Opo. Para po sa lahat ng publiko, ang ating po mga Department of Health hospitals ay hindi nangangailangan ng GL. Meron po tayong medical social worker na automatic po pag dumating kayo at nakita nila or kayo po ay lumapit at sinabi nyo na may pangangailangan pinansyal, meron pong professional evaluation. Mga ano po to RSW, Registered Social Workers. Nag-i-exam yan, may lisensya yan sa PRC. So, hindi yan political, hindi yan palakasan. Titignan po kung anong may i-interviewin kayo, meron silang mga ginagamit na mga paraan na objective para malaman kung ano kaya ang pangangailangan at paano kayo matutulungan. Sa mga DOH hospitals all over the country, meron po yan.
So whether may kaya ka o mahirap, ganun po, anybody na pupunta sa government That's correct. hospital. That's correct, Ninya. Kasi yung medical social worker, yung mag-evaluate, meron silang tinatawag na financial incapacity. Ibig sabihin, kumbaga sabi nga nila sa ating mga middle class, kasama ako doon, no? Siguro malamang kasama rin kayo na parang konting sakit lang na malaking gastusin, ubos ang savings natin. Kapag nagkaroon ng ganong evaluation by the registered social worker, meron pong maaaring tulong na ibigay at hindi kailangan ng GL po pag kayo po ay pumunta sa isang DOH hospital. Ayun, malinaw. Maraming salamat, ASEC Albert Domingo. Ayan, pwede na po kayong umuwi. Kasi 5 mag-overtime na si ASEC. Oo nga. Thank you, Asa. Thank you, ASEC. You're always welcome, Ninya and Jeff. Maraming salamat po, magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Thank you, Asek. Samantala, isinusulong ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano ang panukalang nagbabawal sa isabong at online gambling. Layo ng kanyang inihaing panukala na bawiin ang mga permit at lisensya ng mga online gambling operator. Ayon kay Valeriano, direkta nilang tinutugunan ang problema sa online gambling at hindi lang ang paggamit ng e-wallets. Pinuri ni Valeriano ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagbalangkas ng bagong patakaran kontra online gambling. Kamakailan lang ay nanawagan siya na ipagbawal ang paggamit ng e-wallets at electronic payments sa online gambling. Kabilang din sa kanilang mga rekomendasyon ang pagtatakda ng mas mataas na age limit sa sugal at pagtaas ng minimum na taya at limitahan ng maximum na pusta. Maraming mambabatas na ang naghahain ng kanilang mga panukalang batas para sa mas mahigpit na regulasyon sa online gambling. Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang pagbawalan na ang online gambling at isabong. Pero may ilang nagsasabing kawalan sa pondo ng pamahalaan ang ganap na pagbabawal dito. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayong tuluyan ng ipagbawal ang online gambling at isabong? Ano ang inyong masasabi? Dapat lang mo tuluyan dyan kasi marami mo nalulung dyan eh. Tama yan na talagang tanggalin na yan kasi ang daming nalulung. Katulad ko, minsan pinapatama ako pag wala na. Ako na mauubusan. Mas maganda kasi talagang kahit mga bata kasi mahilig sa magdala ng cellphone, nalulung, pati mga baon siguro niyan, baka may susugal pa. Pabor ako na tanggalin na kasi yung mga nalulung na eh. Oo, dapat tanggalin na yan para wala nang nalulung sa scatter. Pambili na ng pagkain, nalululong pa. Dapat lang po tanggalin yung yan po kasi marami na pong nalululong sa sugal. Hindi po maganda yan lalo na pag may pamilya. Pabor talaga ako na tuluyan lang ipagbawal yung online sabong sapagkat maraming naapektuhan na mahihirap. Pabor para at least maiwasan ubusan ng pera. Tama lang yan kasi maraming nalulung sa sugal eh. Tsaka nakakagawa sila ng kasalanan pagka wala silang may scatter or may sugal, di ba? Isang panukalang batas ang ihahain ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na nagbaban sa operasyon ng isabong. At makakasama po natin live via Zoom si Representative Valeriano. Magandang hapon po, Congressman. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong palatuntunan. Congressman, ano po ang nilalaman ng inyong panukalang batas na ito at ano po ang nagtulak sa inyong isulong ito? Well, ito po yung talagang pinagbabawal ang lahat ng online gaming. Not only the isabong, pero lahat po ng online. Kahit po yung karera, basta nasa labas po, yung isabong, basta nasa labas ng sabungan, bawal na siya. At lahat po ng online game na nasa labas ng casino, bawal na rin po. Even yung mag-operate at kapag nahuli po, meron na rin pong penalty. You can imagine po yung nangyayari sa atin ngayon, halos lahat ng bahay mayroon ng cellphone, mayroong internet. At wag na rin po nating antayin na dumating yung oras na malulong yung mga bata dito. At nangyayari na nga po, halos nakikita na natin na halos lahat marunong na rin po dito sa apps na to. So siguro panahon na rin po na pigilan natin iba na to at ipatigil na rin. At ang kumikita lamang po rito yung mga operator at yung mga nag-a-advertise nito.
Oo. Alam mo, partner at Kong, no? Pati sa mga kabataan, lagi ko naririnig, scatter pa more, di ba? Grabe. Oo, high school. Tama po diba? kayo ron. 15 Ako years po yung old. congressman ng District 2 ng Maynila. Parte po ito ng Tondo. At you can imagine po, nakikita ko halos yung mga kabataan sa public school nag-aaral. Minsan wala pong baon, naglalakad lang pagpasok, pero meron silang pansugal at kinakalikot yung cellphone nila. So siguro po dapat hinto na to. So, ibig Nakita niyo naman po siguro naging epekto ng isabong nung nakaraang pandemya. So wag na po nating ulitin to. Oo. So, ibig sabihin po niyan, Kong, malalaman na talaga yung problema po natin sa online gambling, pati sa mga kabataan. Opo, at ang masama po rito, wala na itong pinipiling edad. Kasi aminin na po natin, even yung elementary grades, meron na po siyang cellphone at marunong po mag-internet. At kapag nagkaganon po, natututo na po rin sila dito sa mga online apps na to, natututo na rin po sila magsugal. Nakikita ko po, 20 pesos, 30 pesos pwedeng tumaya Hindi po ba? So dapat lang po siguro yung nagiging addiction source of corruption, nababangkrap ang tao, napapabayaan ng eskwela, yung negative social impacts niya masyado ng malaki. Huwag na natin antayin. Yung pogo, nakita niyo naman yung naging epekto. Baka ito na yung siguro, ngayon pa lang, pigilan na natin hanggat hindi pa masyadong addictive yung mga bata, yung mga taong bayan natin. Kasi nga, yung iba nga, di ba, nagnanakaw na. Oo. Di ba? Dahil mahilig sila or addicted po sila sa mga online gambling na yan. Meron po sa Tama po Senado, congressman, panukalang batas na gusto namang i-regulate yung online gambling. Hindi total ban. Katulad po ninyo, no, sa Regulate inyo lang. is total ban. Okay. Bakit po para sa inyo total ban ang kailangan? At ano po masasabi niyo dun sa isang panukalang batas na i-regulate lang ang online gambling? Unang-una po, yung i-regulate po, parang too good to be true po yun. Ang ginagawa lamang po ng iba, nag-iiba lang ng pangalan. Masyado po. Ito na lang po, nung araw na wala namang cellphone, hindi po ba? Para ka magsugal o mag-gambling, pupunta ka sa isang hotel, nandun yung casino. So okay naman yun. Wala na hong problema. Legal yun at talagang pwedeng pastime. Yung cockfight no araw, yung sabungan, pupunta ka sa isang arena, doon ka magsasabong. Pero ngayon, ba't kinakailangan pang i-regulate sa apps? Di pumunta ka na lang din sa sabong, pumunta ka na lang doon sa arena, pumunta ka na lang din po doon sa casino. Hindi po ba? Dahil kung i-regulate din natin, yan din ang kahinat na yan. How can you regulate that? Ano yan? 18 years old and above lang ang pwede magsugal? Paano mo makokontrol yun pag nasa bahay niya na? Kapag Kasi yung anak niya na humawak. So, dapat po dyan total ban na. Even yung mga outlet po, yung mga betting station, dapat yan, wala na rin po yan. Kasi, ano na rin para ka na lang bumibili ng candy ngayon Yun Paglabas na mo ng nga, bahay mo, may betting station na rin Opo, napakadali. Parang yung sa shopping ba? Ikaw, di ba? click lang. Ka na, kung ano nang dineliver sa'yo na hindi mo kailangan, di ba? Tama po. Ito ang dali-dali kahit- po. Opo. Hindi, yung kasi isang panukalang batas niya, Senator Win Gatchalian, ang gusto niyang i-regulate bukod sa 18 and above, no, kailangan yung itaya mo at least 10,000 pesos. Hindi pwede mga 20 pesos. Para hindi kaya ng bata. Para hindi, yung may kaya lang. Tapos kung magta-top up ka, at least minimum 5,000 pesos. Tapos ayaw na niyang i-connecta, for example, sa mga app like GCash, yung mapapanalunan, di ba? Kasi ang dali-daling manalo, nandun na agad sa e-wallet mo. So ayaw niyang konektado yan sa e-wallet. Pinagbabawal na po niya. At dun sa panukalang batas na yon, ano po ang masasabi niyo dyan? Pero yung batang lumaki po sa layo, yung grade 10, grade 11, baka kaya niya rin yung 10,000 pesos. O yung mga Kaya niya may rin yung kaya. 5,000, di po ba? O magnakaw Ako dyan na siya. kasi, bumalik na lang tayo sa dati namang walang apps. Hindi naman tayo. Wala namang kawalan sa atin yan. In the first place, gambling is gambling. Kong! Hindi po ba? Hindi ko makita yung logic na why do we need to regulate yung gambling? Gambling still gambling. Di ba? Para bang yung illegal drugs is illegal drugs. Do we need to regulate illegal drugs? Kong! Diba? It's the same. Opo, sige po. Ang sinasabi nila dati, no, nung wala pang cellphone, Kong, no, kapag gusto mong magsugal,
Maghanap ka daw ng patay. Salamat. Pero kung... Tama. Ganun No, nga, pag gusto ginagawa mo ka kahit di mo pag gusto mo kilala. tumaya sa karera, punta ka ro sa karerahan. Oo. Diba? Oo. Eh ngayon, Magpunta ka dali-dali doon po, sa cellphone mo lang, makikita mo na eh. Kung ang question ko naman po, ito po mga online gambling sites na ito ay accredited po ito ng PAGCOR. May kita po natin dun sa system nila, accredited by PAGCOR. Kapag po ito ay pinagpatupad po tayo ng total ban dito, baka po paano po ang magiging epekto po nito sa ekonomiya? I guess, baka nakakatulong po ba sila? Tama naman, meron din pong epekto, pero yung economic impact, yung social impact naman po siguro walang katumbas. Para po yung pogo natin nung nakaraan po, di ba? Meron naman talagang naitutulong, pero look what happened, yung naging sira naman sa social na sa tao, medyo hindi hindi equal hindi po ba? So siguro walang katumbas yung kabataang masisira dito sa online gambling kumpara sa kikitain ng gobyerno. Marami pong source na pagkukunan ng taxes natin. Hindi sa ganitong paraan siguro po. In the first place, yung naniniwala ko, yung batang maayos, lumaki ng hindi ganyan, baka mas maging productive at mas makatulong sa bansa natin kaysa malulong sa ganito na at age 10, 11, marunong na silang scattered ba tawag doon? Opo. Scatter. Oo nga eh. Nagsusugal na sila, hindi po ba? So dati siyang wala. Umandar naman yung gobyerno natin. Mahusay naman tayo na, no? Bakit kinakailangan natin ngayon may regulation pa? Dapat total ba na ulit? Billion daw eh. Oo. 200, 500 billion ba? Oo. A month? Parang ganon. Magkano ho ba? Tama po. Maganda po yun. Pero ang sinasabi ko na nga, wala naman din katumbas yung masisira. Kahit isang bata ang masira because of the online gambling. Hindi ho natin kaya, hindi ho pwedeng i-measure yun, di po ba? So walang katumbas yan. Dapat yan total ban na talaga. Kahit trillion pa yan eh. Oo. Yung moral, yung kahit morality, trillion siya, yung values. hindi po magandang maging sukatan yung kikitain ng gobyerno doon sa nasisirang lipunan natin. Tsaka Mukhang hindi mo dapat maging measurement. Yes. Tsaka mahihirap rin po ang biktima dito eh. Ang dali-dali, you imagine 20 pesos. So ang iyong target mga kababayan natin na yan, umaasa na lang sa ganyan, sa swerte. Oo. Tama hindi na po sila yun. Saka wag po magsisikap. kayo maniwala na yung taong mahirap hindi makakapagsugal ng 10,000. May kasabihan ho kami rito sa Tondo. Minsan, walang pambili ng tanghalian pero may pantaya sa karera. Kaya maniwala po kayo. Ang akin po dito, total ban na po natin. At kung gusto talagang mag-casino o magsabong, punta po tayo doon sa arena. Punta po tayo doon sa casino. Pero para maglagay po tayo, in every household sa kada bahay, merong apps, merong computer, merong cellphone na nakakapagtaya sila. Baka pati po pang-enroll ng mga anak nila, maubos na rin po sa sugal at maghintuan na rin po sa eskwela. Hindi po maganda magiging impact. Alright. Okay, maraming salamat po. Good luck po sa inyong panukala, Congressman Valeriano. Salamat po at pipilitin ko talaga to at pagsisikapan natin na ito ay maging batas nang sa ganon marami po tayong ma-save natin itong lipunan natin. Yan. Thank you, Kong. Salamat po. Naghain ng panukalang batas ang Akbayan Party List para sa mas mahigpit na regulasyon ng online gambling sa bansa. Ito ay bilang tugon sa lumalalang kaso ng pagkagumon sa sugal, lalo na ng mga kabataan. Ayon sa panukala, kailangan ng malawakang pagtutulungan ng buong gobyerno para labanan ang masamang epekto ng online gambling. Kabilang sa panukala ay ang pagbabawal ng e-wallets at super apps na mag-advertise o mag-link sa online gambling at bawal din ng online gambling ads sa mga pampublikong lugar. Nakapaloob din dito na limitado lang sa 21 pataas ang pwedeng sumali sa online gambling. Maghahain rin ng katulad na panukala sa Senado si Senator Risa Ontiveros. Nanawagan si Senator Juan Miguel Zubiri sa mga celebrities na nagpo-promote ng online gambling na wag nang gamitin ang kanilang posisyon para manghikayat sumali rito ang mga Pinoy. Sa kanyang pagharap sa media kanina, sinabi ni Zubiri na una niyang inihain na panukalang batas na ipagbawal ang online gambling. Iginiit ng senador ang hindi magandang epekto nito sa mga Pilipino sapagkat napaka-accessible ng ganitong klaseng sugal kahit sa mga kabataan.
between 5 to 10 million Filipinos doing online gaming every day. So kung yan yung mga padre de pamilya, di ba? Yan yung mga nanay, yan yung mga nakatanggap ng ayuda, yan yung mga natanggap ng 15-30 na sweldo. Itinaya na yung ano nila. Itinaya na yung kanilang kita, no? Kanilang tulong ay imbes na ibibigay sa pamilya, naubos sa sugal. Nakita naman po natin nangyari sa isabong. Yung mga naglaro po ng isabong, biglang nabigyan ng napakalaking kapangyarihan that they've already decided, no, to take lives even into their own hands. So we want to remove this type of sickness in our society. And as I mentioned earlier, ano na to, domino effect na ito. Let's not use your position to encourage more online gaming. Nakikita nyo naman yung nangyayari na yun. Baka pwede na kayo mag-pull out mismo. Alam ko malaking bayad sa inyo. But pag-isipan nyo naman. Tiyak ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority na tuloy-tuloy ang daloy ng kalakal sa Samar at Leyte. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis na delivery ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa mga apektadong lugar. Ayon sa PPA, pangunahing tungkulin nila na tiyakin ang mabilis na daloy ng mga cargo, lalo na ng pagkain krudo at iba pang pangunahing pangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Inanunsyo rin ng PPA na 24/7 ng operasyon ng Amandayehan Port sa Samar at Tacloban Port para mapagsilbihan ang mga trucker at mga pasahero. Nabuking ang modus sa isang may-ari ng flower shop na nagbebenta ng shabu sa Cebu. Nakuha sa suspect ang tinatayang higit 20 milyon na pisong halaga ng iligal na droga. Narito ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Timbog sa buy-bust operation ng isang negosyante na nagtitinda ng bulaklak online pero isa pa lang tulak ng shabu. Kinilala ang suspect na si alias Ann na nakuna ng 3,000 gramo ng shabu na may street value na 20.4 million pesos. Nakuha rin ang budol money na ginamit sa buy-bust at iba pang ebidensya. Ayon sa PIDEA, lumabas sa kanilang isang linggong surveillance na nakakapagbenta ng mahigit 3 kilo ng shabu ang suspect kada linggo. Distribution area niya ang Mandaue, Lapu-Lapu at Cebu City. Sinasabing ginagamit niya ang kanyang flower shop sa pagbebenta ng shabu, kung saan niya kinokontak ang kanyang mga parokyano gamit ang social media. Patuloy ang investigasyon ng PIDEA para malaman kung sino ang kanyang supplier. Maaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Aabot sa 2 milyong pisong halaga ng marijuana at iba pang kontrabando ang nasabat ng mga otoridad sa Mabalacat, Pampanga. May report si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Police station ang kasalukuyang iniimbentaryo ngayon. Hindi na nakapalagpa ang mga suspect na sina Jericho Cortez alias Jack, Joe Nagit alias Josh at Ana Marie Buenaventura alias Ana nang arestuhin sila sa isinagawang buy-bust operation ng Mabalacat City Police Station Special Drug Enforcement Unit nitong July 2, bandang alas 2:52 ng hapon sa Barangay Bicol, Mabalacat City. May nakaabot na information sa amin ng proliferation nga ng mga marijuana at saka yung oil na marijuana at saka yung vape marijuana. So nagkanda kami ng background investigation dyan. Nakuha sa mga suspect ang 2 kilo ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 240,000 pesos, 520 na gramo ng hinihinalang kush na tinatayang 858,000 pesos ang halaga, 280 na piraso ng marijuana flavored vape na nagkakahalaga ng 872,000 pesos at 19 na piraso ng marijuana oil na aabot sa 30,000 pesos. Tulad po ng nakikita ninyo ngayon, kung hindi po natin ito nasabat itong mga droga na nandito, baka ito mag-proliferate na sa ating mga komunidad. Dinala ang mga suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Mabalacat City Police Station. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga sa rehiyon. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang 8 taong gulang na bata matapos mahulog sa ginagawang tulay sa Dalaguete, Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
Sinubukan pang i-revive ng rescue team ang 8 taong gulang na batang ito na sinasabing nahulog sa ginagawang tulay sa barangay Maloray sa bayan ng Dalaget sa Cebu. Kinilala ang biktimang si alias Alex, grade 2 student. Sa investigasyon, sinasabing naglalaro sa ginagawang tulay ang bata nang mahulog papunta sa isang excavation site na may tubig na nakaimbak. May lalim na mahigit 5 talampakan ang nasabing tubig. Isang construction worker sa naturang tulay ang nakakita sa katawan ng bata. Agad namang rumesponde ang MDRRMO at sinubukang i-revive ang bata. Dinala pa sa ospital ang bata pero diniklara siyang dead on arrival. Iniimbestigahan ngayon ng otoridad kung meron bang dapat panagutin sa insidente. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, mahigit 2,000 residente inilikas dahil sa matinding baha sa Zamboanga City. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Wala na ang bagyong Bising sa Philippine Area of Responsibility pero nagdulot pa rin ang pag-ulan dahil sa paghatak nito sa habagat. May report si Ryan Paraboles. Sa video na kuha ni Julio Punay na ipinost sa kanyang social media account, makikita ang kalsada ng Buyagan sa La Trinidad Road, puno ng tubig at hirap ang mga sasakyan sa pagdaan dito. Ayon sa Office of Civil Defense, isa lang ito sa 38 lugar sa Luzon na binaha dahil sa ulan na binitbit ng bagyong Bising at habagat. Sinabi ni OCD Officer in Charge Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na wala namang naitalang namatay o nawawala sa kasagsagan ng bagyo. Ito ay kung ikukumpara sa mga nagdaang bagyo na tumama noong 2024 na bagyong Christine, Leon, Marce, Nila, Ophel at Pepito. Pero patuloy na nagmamanman ang OCD sa sitwasyon dahil posible aniya na may mga umapaw na ilog lalo na sa Pangasinan o yung sa Agno River. Sinabi pa ni Alejandro na nagpaabot na sila ng tulong sa 235 na pamilya sa Narvacan, Ilocos Sur. Ang bagyong Bising ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga ayon sa Pag-asa. Pero hinahatak nito ang habagat na siyang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ryan Paraboles, umaarangkada sa pagbabalita. Nagkasa ng rescue operation ng mga responder ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa pagbaha sa bayan ng Governor Generoso, Davao Oriental. Nahirapang makatawid sa rumaragasang ilog ang mga residente mula sa Sitio Kagamisan, Barangay Surop. Gamit ang lubid, unti-unting nasagip ng mga responder at sundalo ang mga na-stranded sa baha, kabilang ang mga bata at buntis. Samantala, umapaw din sa kalsada ang baha linggo na umaga sa barangay Bukid sa bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kahit delikado, tinawid ng mga motorista at mga residente ang malakas na agos para makalipat sa kabilang banda. Kabilang ang ilang lugar sa Davao Region na isinailalim sa heavy rainfall warning ng Pag-asa dahil sa habagat. Lumikas sa mahigit 2,000 tao mula sa iba-ibang barangay sa Zamboanga City dahil sa matinding pagbaha. Kasunod ito ng malakas na pag-ulan noong Sabado dahil sa habagat na pinalakas ng Tropical Storm Bising. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, may kabuang 2,374 na residente ang dinala sa evacuation center. Mula sila sa mga barangay ng Santa Maria, Lunzuran, Tugbungan, Buwalan, Giwan at Tumaga ang mga lumikas. Agad din namang umuwi ang karamihan sa mga lumikas ilang minuto makalipas ang hating gabi noong Linggo. Nakalabas na ang bagyong Bising. Aasahan na ba natin ang mainit na panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist, Chanel Dominguez. Chanel? Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa mga taga-subaybay natin. Yes po, nakalabas na po ng bagyong Bising sa ating Philippine Area of Responsibility at wala naman ng itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero inaasahan natin patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Inaasahan natin yung paminsan-minsan na bugso ng pag-ulan dito sa Ilocos Region, dulot pa rin ito ng habagat. Asahan din natin na makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon,
Quezon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Barm. Para naman sa mga lugar na hindi ko po nabanggit, inaasahan naman natin magiging maaliwalas ng panahon, pero asahan din natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po sa paglayag dito sa may extreme northern Luzon, dulot po ng possibility na matataas na alon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng Pag-asa. Hanggang 3 bagyo pa ang inaasahang tatama sa bansa ngayong Hulyo ayon sa Pag-asa. Posible ring umabot sa hanggang halos 20 tropical cyclones ang papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility bago magtapos ang 2025. May ulat si Kat Kahukop. Hindi maiiwasang daanan ng bagyo ang Pilipinas lalo't bahagi ito ng tinatawag na typhoon belt. Paliwanag dyan ng Department of Science and Technology, karamihan ng mga sama ng panahon ay nabubuo sa Pacific Ocean o sa South China Sea at West Philippine Sea area. Kaya naman hindi malayong tamaan ng bansa, lalo pat malapit tayo sa equator. Kagaya ngayon, kalalabas lang ng bagyong Bising mula sa Philippine Area of Responsibility. Pero sabi ng Pag-asa, posibleng may dumating pang 2 hanggang 3 bagyo ngayong Hulyo. Bukod dyan, bago matapos ang taon, nasa 10 hanggang 18 bagyo pa ang inaasahang tatama sa bansa. Pero ayon sa ahensya, dahil sa epekto ng La Nina, maaaring hindi rin kalakasan ang mga tropical cyclone na ito. Bagamat nagpaalala rin sila sa publiko na huwag maging kampante, lalo't magdadala pa rin ang mga ito ng malakas na hangin at mga ulan. Bukod pa riyan, hindi pa rin maialis ang posibilidad na may makalusot pa ring malakas na bagyo. Dagdag naman ng Pag-asa, dahil sa climate change, mayroong mga lugar sa bansa na mas madalas nang tatamaan ng bagyo. Kaya naman mas pinaigting na rin nila ang weather forecasting sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Ayon sa ahensya, makakatulong ito para gawing mas epektibo ang pagtansya sa mga sama ng panahon. Mag-i-install rin sila ng mga bagong equipment at magdadagdag ng mga weather station para mapahusay pa ang pagbabantay sa lagay ng panahon. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Simula ngayong araw, makabibili na ng 20 pesos per kilong bigas ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Katuwang ang Department of Agriculture, inilunsad ang nasabing programa sa Tondo, Maynila kanina. Kabilang sa mga benepisyaryo ang solo parents, senior citizens at persons with disabilities na naka-enroll sa Walang Gutom Program. May 3,000 pisong buwan ng food credits ang mga beneficiary gamit ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Makabibili sila ng murang bigas sa mga DA-accredited retailers at Kadiwa outlets tuwing Food Redemption Days. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa kanyang vlog, sinabi ng Pangulo na kahit sa matatawag na vulnerable sectors ay maaari nang makabili dito. Pinabulaanan din ng Pangulo ang haka-haka na dahil bumaba ang presyo ng bigas ay sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa. Dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Hindi lamang po sa Kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up store na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Malaking tulong ang mga naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapababa ng presyo ng bigas para hindi sumipa ang inflation rate ng bansa. Narito ang report ni Angela Babad. Ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa
ay bumilis sa Tumaas man ang bahagya ang inflation noong nakaraang buwan, sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na hindi naging malaki ang pagtaas nito dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas. Sinabi ng PSA na isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit bumagal ang bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain ngayong Hunyo. Sa tala ng PSA, bumagal ang food inflation sa 0.1% nitong June 2025 na mas mababa kumpara sa 0.7% noong May nitong taon at 6.5% noong June 2024. Malaki kasi ang pagbaba ng presyo ng bigas na ngayon ay may negative inflation na negative 14.3% dahil malaki ang bigat ng bigas sa presyo ng pagkain. Ang dahilan ng mas mabagal na antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na nagtala ng 0% inflation o walang paggalaw sa presyo nitong Hunyo 2025 mula sa presyo noong Hunyo 2024. Paliwanag pa ng PSA, bagamat may mga pangunahing pagkaing tumaas ang presyo, gaya ng isda at karne, mas ramdam pa rin ang epekto ng deflation o pagbaba ng presyo ng bigas sa buong merkado. Sinasabing ito na ang pinakamalaking bagsak sa presyo ng bigas sa kasaysayan ng inflation data since 1995. Sa labas naman ng NCR o Metro Manila, mas mababa rin ang inflation dahil sa pagkain. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hunyo kaysa noong Mayo 2025 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels sa antas na 3.2%. Nilinaw pa ng PSA na sa likod ng mga pag-ulan at kahit may pagtaas sa ibang bilihin, overall, mas magaan ang gastusin sa pagkain ng maraming Pilipino. Sa kabuuan, 1.4% ang headline inflation o kabuuang inflation nitong June. Bahagyang mas mataas kaysa noong May na 1.3% pero malayo pa rin sa 3.7% noong June 2024. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na pasok pa rin ang 1.4% inflation sa forecast range na 1.1% to 1.9% at inaasahan nilang mananatili ito sa target range na 2 to 4% hanggang 2027. Kahit pa may mga external risks gaya ng geopolitical conflict at uncertainty sa global economy. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Isinusulong ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang House Bill No. 11 o Budget Modernization Act na layong gawing cash-based ang pambansang budget. Layunin nito na pabilisin ang serbisyo ng gobyerno, maiwasan ang pagkaantala ng mga proyekto at mas mapanagot ang paggamit ng pondo. Sa ilalim nito, kailangang matapos at mabayaran ang mga proyekto sa loob ng fiscal year na may 3 buwang palugit lamang. Itinataguyod din ng panukala ang performance-based budgeting at paggamit ng digital financial system para sa mas madaling pagsubaybay ng pondo. Layunin nitong pigilan ang katiwalian at masigurong may totoong benepisyo ang mga proyekto sa mamamayan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng Phase 2 and 3 ng National Fiber Backbone. Layo nito na palakasin pa ang internet connection sa bansa. May umaarangkadang balita sa FMR News Tacloban correspondent Dan Kirk Requez. Mismo si President Ferdinand Bongbong Marcos ang nanguna sa ginawang launching ng Phase 2 and 3 ng National Fiber Backbone kaninang umaga sa Leyte. Kasama ng Pangulo sina DICT Secretary Henry Aguda at ni Speaker Martin Romualdez. Layon ng proyektong ito na mapalakas ang internet connection hindi lang sa Rehiyon 8 kundi ng buong bansa. Para bang highway siya, pero digital. So isang super highway siya from north to south. Tapos pag natapos na yan, mas mabilis na yung internet. Mahigit 50,000 lugar naman na sa buong bansa ang lalagyan ng free wifi, pati na rin sa mga lugar na mahirap ang internet connection. For the whole country, minapa namin yung mga gida para makover namin. Dapat maka-deploy kami ng mga almost 50,000 access points. Dami yun. Pero before end of the year, nangangako yung mga tao natin sa DICT, tatapusin natin yan. Inaasahang matatapos ang nasabing proyekto sa susunod na taon at magiging malaking tulong sa layunin ni President Bongbong Marcos na magkaroon ng internet connection ang buong bansa at mapapabilis din ang online services ng gobyerno lalo na sa edukasyon at kalusugan. Dan Kirk Requez, umaarangkada sa pagbabalita. Pinuri ni House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng paglulunsad ng Phases 2 at 3 ng National Fiber Backbone o NFB project sa Leyte.
Palalawigin ang coverage nito sa Luzon, aabot hanggang Visayas at maging sa ilang bahagi ng Mindanao. Layon rin itong pagdugtungin ang halos 1,000 tanggapan ng gobyerno, 20 lalawigan at pakikinabangan ng 17 milyong Pilipino. Giit ng mambabatas, ang internet access ay hindi na lang pribilehiyo ngayon, kundi isang pangangailangan na dapat ay abot kaya ng lahat ng Pilipino. Dumating sa bansa ang 25 pang overseas Filipino workers mula sa Israel matapos mag-volunteer sa repatriation program ng pamahalaan. May report si Ryan Paraboles. Sinalubong ng whole of government team sa pangunguna ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang 25 umuwing OFW mula sa Israel. Binigyan ng komprehensibong tulong para sa reintegration batay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Agad din silang inabutan ng tulong pinansyal sa ilalim ng programang Action Fund at Emergency Repatriation Fund bukod pa sa hiwalay na cash aid mula sa DSWD. Tumanggap din sila ng TESDA training vouchers para sa kanilang upskilling habang nasa bansa at libreng medical check-up at referral assistance mula sa DOH. Ang 25 OFWs ay bahagi ng ika-39 na batch ng mga repatriates mula Israel sa ilalim ng Voluntary Repatriation Program ng Administrasyong Marcos. Sa kabuuan, 72 OFWs na ang voluntaryong umuwi mula ng sumiklabang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Mula October 2023, nasa 1,405 Pilipinong manggagawa sa ibang bansa nang nakauwi sa ilalim ng repatriation program sa pangasiwa ng Pangulo. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Tinatayang nasa 82 tao ang nasawi sa flash flood sa Central Texas. Kabilang dito ang 28 bata mula sa Kerr County kung saan 10 babae at isang counselor ang patuloy na nawawala. Ayon kay Governor Greg Abbott, nananatili ang panganib ng flash flood sa ilang bahagi ng Texas habang may paparating pang ulan. Pinapayuhan ng mga residente ng Hunt, Kerr County na lumikas patungo sa mas mataas na lugar. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At sa ngalan po ni Jack Batallones, ako po si Jeffrey Hernaez para hindi mahuli sa usapan, kapit lang. Hanggang sa susunod na Arangkada Balita!